So yes, pinalitan nga ng bago yung aking Fredcon R3. So pinalitan nila to. Tapos hindi ako naglabas ng pera na kasing halaga ng pagkabili ko. So ito nga pala ay nabili ko noong July 7, 2023. Tapos before mag July 7, nung June 24, dinala ko siya doon sa shop na pinagbilhan ko. In-examine nila, pinalitan ng bago. Okay? Pinalitan ng bago pero hindi ganun kalaki ang sira nun nung luma ko ito. Hindi siya ganun kalaki ang sira. Gumagana ang kanyang video, malinaw pa rin ang kanyang video. Gumagana ang FM, hindi siya mabilis maglubat. Gumagana yon nung dinala ko doon. Nagkaroon lang ng problema sa kanyang microphone. Pero nung tinest sa intercom, gumagana rin. So, hindi talaga ganun kalaki ang problema. Pero ang ginawa ni Fredcon, ginawa ng dealer ni Fredcon, pinalitan nila ng bago. Okay? So, gusto niyong malaman kung saan yung ano na yon? Yan. Doon po kayo bumili sa mga legit na bilihan ng Fredcon R3 kasi may mga nagbebenta naman online, may mga nagbebenta na maaari yung puntahan pero wala mga physical store. Or mas mura pa yung paninda nila. Paano? Saan kayo maghahabol ng warranty? Okay? So, andito nga pala yung ito nga pala yung papel ng pagkabili ko nito. Nabili ko to nung 2023 ng 2023 July 7, 2023. Okay? Tapos dinala ko to doon. Ilang araw na lang, June 24, 2024. Ayan, June 24, 2024, dinala ko doon para ipatest yung device na to. Kasi yung device na yun, yung luma ko, kasi may problema nga. Then, tinest nila doon. Sinubukan through intercom. Gumagana yung mic nito. Gumagana yung speaker nito. Sinubukan yung FM. Gumagana yung FM. Yung video. Gumagana yung video. Malinaw pa rin. Pero, ang naging problema nito is yung audio. Yung microphone dito sa loob. Hindi lang dito sa loob. Yung microphone mismo ng device. Hindi yung kit. Itong kit, yun pa rin yun eh. Yung sa audio kit. Yung microphone mismo ng device or yung audio mismo ng device ang nagkaroon ng problema. Pero, ang findings nila, resistor lang ang naging problema. Nakalagay dito sa kanyang papel. No audio. Pero resistor lang ang naging problema. Yun lang ang pinabayaran sa akin. 200, magkano lang yun? 200 pesos. Yun, shorted resistor ang nakalagay dito sa papel. 200 pesos lang ang pinabayaran sa akin pero ang kapalit, pinalitan nila ng bagong unit. So masasabi kong talagang legit na bago ang unit na binigay kasi unit lang hindi kasama yung box. Hindi kasama yung box. Masasabi kong ibang unit kasi mas masikip. Yung luma ko, pag nag-download ako ng file, kinuha ko yung file dito at saka nagcha-charge, tinatanggal ko siya from bracket. Kaya maluwag na siya. Hindi kagaya nito ngayon, fit na siya. Tapos, malambot yung button ng volume up, volume down. Malambot yung button nun. Hindi kagaya dito medyo matigas. Kaya, iniisip ko nga nun, siguro wala ba silang standard na sa product na ganito, soft touch yung mga switch. Kasi ito, matigas yung kanyang up and down. Pero nagpa-function. Yung luma ko, soft touch siya. Yung kanyang up and down. Tapos, masasabi ko rin na talagang pinalitan siya. Kasi, yung luma ko, ang biyahe ko is, may biyahe ako, may kliyente ako ng Cavite. Okay? Ang biyahe ko, pag nandun na ako sa bandang Cavite, yung luma ko sa bandang Bacoor, medyo, na yung FM dyan, ilang FM station na ang gumagana pag nandyan sa Bacoor ka na banda. Pero ito, kahit nandun ka pa sa bandang Ternate, Maragondon, 13, may mga nakukuha ka pang radio station doon, makakapagpatugtog ka pa ng FM. Okay, subok na, nagamit ko na to nung nagbandang Puerto Azul kami nung nakaraan. So talagang subok na mayroon pa siyang FM doon, maayos pa yung kanyang FM kahit na nandun ka na, unlike doon sa lumang Fredcon R3. So iniisip ko kung doon ako bumili kasi may mga nag-aalok nito ng mas mura noon. Kung doon ako bumili, papalitan din kaya nila ng bagong unit, yung bagong unit pag nagkaroon ng sira. So ang siningil nila dito is 300 something lang, 200. Dahil yun lang yung resistor lang, nagkaroon lang ng short kaya pangit yung audio. Tapos, isa pang masasabi ko na bago talaga to, brand new. Kasi yung luma ko kasi, ang ginagamit kong charger doon is 5 volts, 2 amperes. Na yun pala, maaaring mag-cause pala ng paglubo ng battery kasi sobra-sobra yung ampere na napupunta sa kanya. Dapat pala 1
5 volts, 1 ampere lang. So since may power supply ako para sa aking camera, sa CCTV doon sa bahay, yun ang munang ginamit ko, yun ang ginagamit ko ngayon. So mas maganda yun kahit na slow charging lang siya, mas maganda yun para mas tumagal pa ang buhay ng battery ng ating Fredcon. So balik siya sa umaabot ng 8 hours yung kanyang recording ng kanyang video. Unlike dun sa luma ko na nasa 5 hours na lang yung kanyang tuloy-tuloy na record. Dahil yung battery is may problema na rin. Okay? So ang ina-explain ko na kung ipapagawa ko doon, magkano kaya ang aabutin ko kasi wala na nga sa warranty. Wala na siya malapit na siya matapos doon sa warranty. Ilang araw na lang. Kaya iniisip ko na mapapalaki ang gastos ko. Pero pinalitan nila ng bago. So ganun. Alam mo, gusto niyo malaman kung saan ko binili to? Gusto niyo malaman kung saan ko binili to? Mag-iwan kayo ng comment dyan sa baba. Kahit hindi na kayo magpindot ng subscribe, hindi naman puro ganito upload ko. So mag-iwan kayo ng comment dyan sa baba. Tanong niyo kung saan ko to binili. Pero sa legit na tindahan to, binili, nagkakalaga to ng 8,000 noon. Hindi ko alam kung magkano to ngayon. So nagkakalaga to ng 8,000 noon. So isipin mo, pinalitan ka ng buong bagong device ng seller na yon. Samantalang ang problema, resistor lang na shorted. Pwede naman nilang i-repair yung resistor na yun na shorted tapos ibalik sa'yo yung device. Pero hindi. Ang ginawa nila, binigyan ka ng panibagong unit. Pasok pa naman sa warranty. Pasok pa sa warranty. Pero kung iba yan, dahil ilang araw na lang, makasingilin ka ng mas malaki. So kung sakali pala na yung mga device nyo from Fredcon, nabili nyo dun sa legit na Fredcon store, tapos gusto nyo magpa-warranty, so ang gagawin nyo, mag-comment muna kayo dun sa kanilang Facebook page. So lagay ko yung link dyan sa comment section. Lagay ko yung link ng kanilang Facebook page. Mag-message kayo doon na kung ano yung problema ng inyong device, tapos i-inform nila kayo sa kung ano yung gagawin nyo or ano ang dadalhin nyo kapag pumunta kayo doon sa store na yon, sa store nila, sa kung saan nyo ipapa-repair ang inyong device. Okay, so kasama na dyan syempre yung warranty slip, dalhin nyo yon, tapos yung buong kahon, yung mga kasama nito. Yung mga kasama nito, nung binili mo to, di ba may mga kasama to? Yung headset niya, yung ibang yung mga, lalong-lalo na ito, yung extra microphone. So dalhin nyo po yan kasi maaaring kailanganin yan doon. Okay? So ganoon lang. Tapos yun nga yung kanyang warranty reset. Okay? So ayan, hanggang doon lang. So bakit ka bibili dyan sa mumurahin? Ha? Bakit ka dyan bibili? Kung maganda naman ang kalagayan mo dito, isipin mo, resistor lang ang sira. Ang ginawa nila, pinalitan ng bago.